Shot 1, take 117. Cut! Ano ba problema mo, Jane? Pumapangit ang acting mo, ah. Halika, panoorin mo. Alam mo ba kung pangilang take na? Pagod na ako. Wala nga may taas ng buong mic eh. Gawit na ako. Direk, nagpaalam lang ako sa isang production para makapag-shoot dito. Ayoko magsayang ng oras dahil lang sa paghihintay dyan kay Miss Sue. Lunch break muna. Lunch break daw! Kain muna, sabi ni Direk! Guys, manilibre ng drinks ngayon si Miss Sue. Iti-treat niya kayo. Alam ni Fang na nag-e-effort ka sa acting mo. Naawa nga siya sa'yo kaya nagpabili siya ng maraming masasarap na pagkain. May beef stew, grilled lamb, tsaka yung favorite mo na chicken. Wow! Ang bango-bango! Naglalaway na tuloy ako. Pag di ka pa kumain ngayon, mamaya wala ka ng time. Siya. Wala pa akong gana. Pwede bang iwan mo muna akong mag-isa, please? Fang, anong gagawin natin? Gawan mo nga to ng paraan. Kumain ka na. Ako nang bahala. Go na. Bad trip ka pa? Sino bang di mababad trip? Dahil yata sa akin masisira ang career ni Jinjing. Hindi ako dapat nagtiwala sa'yo. Ang hirap palang maging artista. Wala pagkabata, wala pang ibang tao na nanlait sa akin ng ganun. Hindi ko na tuloy alam kung kaya ko bang harapin si Direk sa kayong mga crew. Ano ka ba? Deadma lang. Meron tayong status na iniingatan. Kahit galit sila sa isang tao, sasarilinin lang nila yon. Alam mo, nung nagsisimula si Jin, ang laki ng hirap niya. Kasambahay siya sa movie. Tapos, sasampalin siya ng bida. Nakailang take siya doon. Hindi pumapasa. Blockbuster movie kasi. 100 katao ang naghihintay. Si Direk, pati mga crew, gigil na sa kanya. Imaginein mo yun, di ba? Alam mo ang reaksyon niya? Umiyak siya? Siyempre naiyak siya. Kaya lang, pagkatapos umiyak, naisip niyang bumawi. Sabi niya dun sa bidang ka-eksena niya, sampalin siya ng tunay. Sa wide shot, sa mid shot, saka sa shot na close up. Paulit-ulit siyang sinampal. Pumutok nga yung ugat sa face niya. Tapos, ilang araw may pasa. Doon nagsimula si Jin na marating ang status na meron siya ngayon. Yun ang gusto kong ingatan natin. Fangjie, salamat kasi lagi kang nasa tabi ni Jinjing. Promise, nasa tabi mo din ako lagi. Huwag kang mag-alala, malalampasan mo rin ang pagsubok na yan. Tara na! Anong next scene? Yung next scene, madali lang kasi katulad lang din nung kanina. Kayong dalawa daw. Fang, nandun si Mr. Mo. Kakausapin to si Miss Sue. Dahil ang gusto niya, nung nakiusap ako, deadma lang siya. Anong tingin niya kay Jin? Deadma din! Dapat yata i-meet mo siya. Si Mr. Mo ang producer nitong movie. Saka si Mr. Mo may kasamang matandang lalaki. Dinjang daw ng Geology Faculty. Sabi ni Mr. Mo, pagbibigyan niya lahat ng request natin pag pumayag si Miss Sue na i-meet yun. Seryoso ka ba? Wait lang. Sino daw yun, Shan? Ang sabi, Dinjang daw eh. Kung hindi siya pwede ngayon, pwede naman sa ibang araw. Ayan na, ito na po pagkakataon niya. Excited talaga siya. Papakita ko sa kanya na kulang ako. Dinja!
Dinjang! Hi! Hello po, ako si Sujin. Loyal fan niyo po ako, kaya hindi ko ina-expect na makikita ko kayo dito sa set. Salamat sobrang galing mo naman. Last month, nabasa ko yung thesis niyo tungkol sa Quaternary Period Crust. Hindi ko inaasahan na interesado ka pala sa geology, Miss Sue. Mukha yatang kayo ni Shulun, pareho kayo ng mga interes. So na lang po ang itawag niyo sa akin. Okay, sige Sue. Nakiusap lang ako kay Shulun na samahan ako rito kasi meron akong hihilingin. Okay lang po. Para sa inyo, handa akong gawin kahit ano. Okay. Ganito kasi yan. Yung isang apo kasi ni Dean Zhang, gustong-gusto yung role mo bilang Bala Fairy. Tama. Gusto niya ng picture mo. May picture ako ng show. Ha, Siya, talaga? Salamat. Nga pala, Dinjang, pwedeng magpa-picture ako na kasama kayo? Baka nakakaabala ako. Naku, hindi po kayo nakakaabala. Xiao Xia, Talaga? tara po. Sige. Kunan mo kami. Fangche! Eto na. Xiao Xia. Mr. Mu, sama ka. Halika, Shulun. Tingin sa camera. 1, 2, 3. Ayan, okay na. Salamat po, Dinjang. Salamat din. Shulun, salamat sa tulong mo, ha? Naman po. Aalis na ako, Sige po. ha? Bye. Salamat ulit. Dahil naging mabait ka sa bisita natin, palalampasin ko na lang muna yung kapalpakan mo kanina. At pagbibigyan ko na lang din yung nire-request mo. Di mo ba na-gets? Dahil sa akin, pumayag kang i-meet si Dean Zhang, pero ayoko may utang na loob sa iba. Kaya, tutulungan kita. Sinong may sabing minute ko siya ng dahil sa'yo? Alam ko yung style mo. Ginamit mo kamo si Dinjang para magkita tayong dalawa. Artista ka, di ba? Bakit parang ang dami mong alam tungkol sa geology? Siguro talagang pinag-aralan mo mga hobby at interest ko. Alam kong narcissist ka pero hindi ko inaasahang ibang level ang bilib mo sa sarili mo. Ang yabang mo naman. Eh ano kung artistang magaling sa geology? Discrimination yan. Alam mo, kasi ako... Tama na, di bali na lang. Ako na lang bahala. Sa scene na to, binubuli ka ng mga classmate mo habang binubura mo yung sulat sa blackboard. May magbabato ng chalk. Siyempre, ang acting mo dito, naiiyak sa galit. Take tayo pag ready ka na. Okay. Sige. Pasilent po ng phone. Okay, rehearsal take muna, ha? Ready? Scene 18, shot 1, take 1. Sandali. Mister mo, nandito ka pala. Manonood lang ako. Huwag niyo ako pansinin. Miss Sue, nagmamadali ako ha. Direk, mali kasi yung ibang formula. Pero naitama ko na. Pabibong honor student ka, kinopya yan ng art dep sa mga libro so tama yung nakasulat dyan. Anong mali dyan? Ikaw ang mali. Direk. Yun nga ang tamang formula. Artdep, Yes, Direk! check mo nga yan. Okay po, Direk. Ay, Direk. Sorry po. Nagkamali pala ng pagkopya. Buti na itama niya. Sorry po. Ingat kayo next time. Opo, sorry po, Direk. Simple lang yan. Basic formula. Kung yan lang ang alam pero honor student na ang tingin mo, mababa ang standard ng education mo. Bakit ka naman ganyan kay Miss Shu? Sakto nga ang acting niya ngayon sa role niya bilang senior na walang alam. Masyado siyang nadala ng character niya. Ang galing niya nga eh. Direct take na po tayo. Ayokong masayang ang time ni Miss Shu dahil kay Mr. Mu. Sige, ready for take. Action! Scene 18, shot 1, take 1. Okay, good take! Perfect! Hindi ko inaasahan na magaling pala siyang umarte, ha? Very good. Ano yan? Salamat po, Direk. Galingan mo rin sa mga next scene mo, ha? Okay po. Sige.
Miss Sue, high five naman dyan! Buti na lang matalino ako. Pero chamba lang yata yung acting. Yung mga touching scenes, hindi ko pa rin kaya. Nasaan yung exploiter? Umalis agad pagkatapos manood. Busy daw si Mr. Mo kaya umalis agad. Sinong may sabing hinahanap ko siya? Parang... bigla lang sumakit ang leeg ko. Aray. Miss Sue, itanong kaya natin kay Mr. Moon kung paano ang feeling ng in love. Maganda kasi yung may ibang opinion bukod sa atin, di ba? Ayoko. Magkakautang na loob pa ako. May balita ako tungkol kay Dinjang. Makikipag-divorce yung anak niya. Hindi matanggap ng apo, kaya nagtago sa bahay ng lolo niya. Hindi lumalabas. Personal na yun. Walang kinalaman sa proposal. Kaya pala, problemado kasi siya sa apo niyang babae. Kaya wala na siyang time para sa iba pang mga bagay. Ano na kayang gagawin natin? Kapag wala si Dinjang, hindi matutuloy ang project. Baka yung second uncle mo, awayin ka na naman sa board meeting. May naiisip pa akong ibang paraan. Buong araw na siyang tinuturuan ng coach. Pero hindi pa rin niya gets yung feeling. Oh no! Paano na tayo kung ganyan siya ng ganyan? May isang araw pa naman, di ba? Huwag muna tayong kabahan. Magtiwala tayo kay Miss Sue. Seryoso ka ba? Dati naman nung nagsushoot siya ng drama, hindi naman siya nahihirapan, di ba? Alam ko na. Mataas kasi ang standard ng director. Fang, magmakaawa na tayo kay Mr. Mo. Yan nga ang gusto ko, di ba? Pero kahit pumayag si Mr. Mu, si Miss Sue naman ang may ayaw. Ayan! Si Mr. Mo! Hello, Mr. Mu. Nasa acting class si Miss Sue. Acting class, gabing-gabi na. Oo eh. Actually, lately kasi, nasistress siya. Ang dami niya nga aralin. Sabihin mo sa kanya, payag na akong turuan siya pagdating sa love. Ay, talaga? Masaya yan, promise. Kaso ayaw daw niyang magkautang na loob sa'yo. Kaya feeling ko... Hindi nga lang ako tumutulong nang walang kapalit. Dapat tulungan niya rin ako. Mr. Mu, hindi naman weird na request yan, di ba? Kung ayaw niya naman gawin, edi wag. Ay, papayag naman yun. Gagawan natin ng paraan. Okay. Promise. Alam mo, nakakabwisi talaga yung mukha mong yan. Alam mo, ang gusto natin, tulungan tayo ni Dinjang. Dahil fan na fan ni Sujin, yung apo niya. Sakto tong pagkakataong to. Oo. Sabi ko nga eh. Yung boss na isinasakripisyo ang sarili, nakakatouch talaga yun. Sakripisyo ba tawag mo rito? Yun ang sabi mo sa phone, di ba? Tutulungan ko siya, pero hindi ko sinabing ako mismo ang tutulong. Todo na yung effort ko para sa company. Yan yung romantic scenes ng mga sikat na pelikula. Kinumpile ko magdamag. Lahat ba yan makakatulong? Pwede tignan mo muna para magkaalaman. Basahin mo na. Ayokong basahin yan. Total, ikaw naman ang lead actor ngayon. Salamat, ha? Galingan mo. Back to work na. Imimit ko si Miss Sue. Yung boss, tinulak. Best move. Maaga tayo ng 3 minutes. Ito nga ang tama. Ang babae, hindi pinaghihintay. Masyado ka namang in character. Di ba dito kasama si Mr. Gao? Ba't kasama ka, Mr. Mo? Nandito ako dahil gusto ko siyang bantayan.
Ayoko maapektuhan ng kontrata ng dahil lang sa maling diskarte. Sa bagay, public activity naman talaga to. Dapat lang nandito siya. Pag napicturean ka, hindi ka magkakaproblema. Napaka-thoughtful mo pala, no? Ang main goal nito, matulungan kang bumilis ang tibok ng puso mo. Itong wristband, matatrack ang heart rate mo in real time. Yung resulta, gusto mong makita gamit ang data. Good idea. Nagustuhan ko tong dating place. Salamat, Mr. Gao. Walang anuman. Mr. Gao, simulan mo na. Mukhang nagmamadali si Mr. Mu na makompleto ang misyon natin. Tara, magsimula na tayo. Dahil kunwari, in love tayo, gawin natin yung ginagawa ng normal couple. Sige. Wow! Yay! Bilisan mo pa! Woo! Bilisan mo, kapit! Go! Sige pa, bilis pa! Second round ng love experience ang love bento. Pagkakain ko, bibilis ang tibok ng puso Kain ka ko. na. Tignan natin kung mag-work ang ganito. Oh. Sa mga rom-com, ang tawag dyan, pakipot. Subukan mo nga. Practice lang to, di ba? Bakit nagsusubuan? Ay, teka. May dumi ka sa bibig. Nagugutom din pala ako. Uy, sarap nito, ha? Ay, ang ganda rito. Oo nga, ang ganda ng view. Pero kumpara sa'yo, walang sinabi to. Bolero ka, ah. I-check ko nga. Kumapit ka sa akin. Nakakabilis daw ng heartbeat pag umakbay ka. Ganun ba yun? Ay. Maginaw? Hmm. Wait lang, Oh. Okay na? Mr. Gao, bawal kang magkasakit. Kasi meron ka pang mahalagang misyon, di ba? Salamat, boss. So, ano ng heart rate mo ngayon? Uy, okay na to, 97. Okay na ba yung 97? Masyadong mabagal yan kasi patapos na kayo sa misyon nyo. Oo nga pala. Naalala ko may document na kailangan i-translate sa office. Mr. Gao, hindi ka na kailangan dito. Back to work ka na. Miss Sue, kailangan ko na umalis, Ah. Si Mr. mo na ang bahala. Salamat, Mr. Gao! Okay. Sinearch ko yung mga lugar kung saan nagpupunta ang mga couple. Kasama doon ang furniture shop. Baka sakaling makatulong sa'yo. Okay. Gusto ko yung ganang style. Ako rin eh. Pareho tayo ng gusto. O bakit? Kung love simulation to, dapat para tayong couple. Bibilis ba ang heart rate ko pag nakatingin lang dyan? Ay, tawagin mo kaya ako ng honey. Huwag kang KJ, sumunod ka na lang. Honey, Bakit 70 lang? 90 kanina nung nandyan si Mr. Gao. Ilan sa'yo? normal lang. Kailan ba huling bumilis ang tibok ng puso mo? Ewan ko. Matagal na yun kaya nga ako nagpapatulong sa'yo eh. Ikaw? Kailan bumilis ang tibok ng puso mo? Kailan nga ba? Ewan ko. Di bali na nga, ang hina mo. Siguro, tawagin mo na lang uli si Mr. Gao. Uy, ano ba sinasabi mong mahina ako? Mas magaling sa akin si Mr. Gao? O bakit, hindi ba? Tingnan mo nga yung heart rate ko, oh. Pag ikaw ang kasama ko, mas mabilis na bumababa ang tibok niya. Hindi nagsisinungaling ang data.
Si Mr. Gao, mas magaling kesa sa'yo. Mas magaling sa akin. Okay. Mas magaling pala. Dito ka. Bakit? Basta. Naging wanted, no? Tumas na. Sa wakas, bumilis din tibok ng puso mo. Ibig sabihin, kumpara kay Mr. Gao, mas magaling pa rin ako. Pero, nauntog ako kanina, kaya lang siguro bumilis tong heart rate. Hindi totoong tibok ng puso yun. Okay. Dahil hindi pala yun counted, lilipat tayo ng lugar. Marami pa naman akong backup plan eh. Tutulungan kita mapabilis yung tibok ng puso mo. Huwag na lang. Napagod na kasi ako, kaya gusto ko nang umuwi. Tara na. Ano yan? Regalo na naman sa boyfriend? Grabe ka naman, showman. Naubos mo na ang pera mo dyan. Meron na ba siyang binigay Tama sa'yo? na, tumigil ka na. Okay, saan ba date? Hatid na kita. Wag na kaya. Sandali, talaga bang iniiwasan mo ako ngayon dahil tanong ako ng tanong tungkol sa boyfriend mo? Hoy, hindi ko sinabi sa kuya mo dahil nakiusap ka sa akin. Ayoko lang sabihin kasi may social anxiety siya, takot sa strangers. Ipakikilala ko din sa kanya yon balang araw. Eh bakit hindi pa ngayon? Saan ba talaga pupunta? Alis na ako. Kulit. Pupunta ka na ba? Oo, papunta na ako. Baka magtiti. Oh, sa Henglong Square. Tol, may nautuno naman ako. Anak ng may-ari ng EXP Group. Ang pangalan niya, Mu Xiaoman. Alam mo, lokong-loko siya sa akin eh. Ang dali niyang utuin. Nakipag-date pa sa akin ngayon. Walang katulad ang katangahan. Nung niregaluhan ako, iniwan ko na. Sabi ko may work ako. Inom tayo mamaya ha. 1912, Twilight Bar. Libre kita. Kita-kits. Hello? Hello, showman? Yung boyfriend mo kasama mo? May work daw siya eh. Wala tuloy akong kasamang manood ng sine. Ikaw na lang, libre kita. Busy ako. Umuwi ka na. Walang kwenta naman tong kaibigan ko na to. Pare, patingin nga. Okay, di ba? Bigay sa akin ng chick. Ito. Panalo to, pare. No? Wow, ang ganda nitong relo ha. Ang mamahal. Cheers tayo. Cheers. Branded na relo to. Hindi basta mamahalin. Sigurado ka ba? Patingin nga ako ulit. Yung relo ko sa bahay, binili ko lang sa tabi-tabi. Ganitong orig na relo. Siyempre, orig na relo to. Hindi lang kayo marunong kumilates. Sobrang yaman nung chick. Dahil sa pag-aakala niyang di ko to tatanggapin, ang sabi sa akin, mumurahin lang daw tong relo na binigay niya. Maniwala ako dun. Niloloko ka maniwala to. Di totoo, mumurahin lang yun. Pag naging mas close na kami, isa-isa ko kayong ipapakilala sa mga kaibigan niyang mayaman pero madaling utuin. Para sabay-sabay tayong yayaman. Cheers! Ayos! Cheers! Technique! Cheers. Cheers. Oh, cheers. Sagot na itong mga iniinom natin ha. Ayos. Oo naman, tol. Magpakalasing tayo. Akong bahala sa inyong lahat. Cheers.
kaibigan ako ng babaeng inuto mo. Hari ka sa akin ngayon! Gumaling na kaya siyang umarte. Siguro naman di na siya magkakaproblema dahil sa charm ko. Coffee? Salamat. Sa isang araw na yung board meeting, seryosohin mo na kaya yung kay Dinjang. Tapos na ba yung shoot ni Sujin? Malay ko naman kung tapos na. Hindi niya ako sekretary. Tanungin ko nga si Fang. Huwag na. Magtrabaho ka na lang. Nga pala, Siyempre, urig na relo to. Hindi lang kayo marunong kumilatis. Sobrang Boyfriend ni yaman Xiaoman? James. Dahil sa pagkakala niyang hindi ko to tatanggapin. huwag kang mag-alala. Binugbog ko na. Patingin nga ng kamay mo. Bayolente ka talaga. Bantayan mo siya pero mag-ingat ka rin. Wala to. Ayaw ni Xiaoman na pinipigilan ko siya, kaya hindi siya nagsasabi sa akin. Huwag kang mag-alala. Kapatid rin ang turing ko dun. Tungan. Ano, tapos na ba kayo mag-shoot? Mr. Mu, pasensya ka na talaga ha. Hindi siya okay sa shoot niya kanina. Pinagalitan kasi siya ni Direk. Super lungkot niya ngayon. Sige, pupuntahan ko siya. Ay, maganda yan. Miss Sue, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, di ba? Kailangan maging malambing yung tingin mo sa kanya. Mahirap ba yun? Sa eksenang to, crush mo yung kaharap mo. Ano nga ba dapat ang acting ng umaamin ng feelings? Dapat kabado! Mabilis ang tibok ng puso. Bakit ba hindi mo kaya yun? Alam mo ba, kung gaano kalaking oras at perang nawawala dahil sa paghihintay namin sa'yo? Sabi ko naman, pabayaan mo muna ako. Gusto ko mapag-isa. Bakit nandito ka? May utos ka? Ano yun? Sabihin mo na. Ayoko lang na nalulungkot ka. Tara, puntahan natin si Han. Sabi na nga ba may iuutos to eh. Mr. Mo, ano bang tingin mo sa akin, social robot mo? Kaya uutusan mo lang ako kung kailan mo gustuhin? Minsan paiiyakin, minsan patatawanin. Kasama to sa usapan, di ba? Tutulungan kita kung paano kiligin. At ikaw naman, Sorry, Mr. Mo. Hindi mo pa natatapos yung mission mo sa akin, di ba? Miss Sue. Sa pagkakatanda ko, ikaw ang hindi tumupad sa usapan ng ating dalawa. Yung parents ni Han, nag-divorce. Sa ngayon, sobrang lungkot niya. Hindi na tuloy alam ni Dean Zhang kung anong gagawin niya. Nagkataon na idol ka ng bata. Dalawin mo naman para sumaya siya. O sige, kung ayaw mo kong sundin, bahala ka na. Sige na. Sama na ako. Dapat masaya ka, sa'yo nakasalalay ang misyon. Humihingi ka lang sa akin ng pabor, okay? Fangchie, ang galing ni Mr. Mo, diba? Nakumbinsin niya si Miss Sue. Ilang minuto pa lang ang lumipas. Sana nga pag nagawa niya yan, umokay na ang pakiramdam niya. Napansin mo rin ba na may malasakit si Mr. Mo kay Miss Sue? Ay, anong klaseng mukha yan? Kinikilig lang ako kasi bagay silang dalawa. Malay mo, balang araw magkatuluyan sila. Ikaw talaga, ha? Huwag kang masyadong assuming. Sigurado ka bang ganito dapat ang suot pagkaharap siya? Oo, gusto niya yan. Tara na.
Dinjang. Shulon. Hi, Sue. Nice to see you po ulit. Nice to see you din. Nandyan po si Ann? Oo, tara, halika na. Welcome kayo dito. Tuloy kayo. Kayo po ba talaga ang totoong fairy teacher? Oo, ako nga ang fairy teacher. Hawakan mo ako para maniwala ka. Lolo, siya nga po talaga. Yung parents niya, lagi niyang hindi nakakasama mula noon. Walang time eh. Ann, para sa'yo tong fairy tale dress na to. Gusto mo ba yan? Wow! Fairy tale dress po ba yan? Ann, isuot mo na yung fairy tale dress. Isasama kitang lumabas kung okay lang sa'yo. Oo naman po. Halika na, magbihis ka na. Tara. Sandali lang, ha? Mister Mo, ang galing mo palang magpasaya ng bata. Wala yan. Galingan mo. Good luck sa pag-aalaga sa kanya mamaya. Ako pa. Teka, magpapalit na rin ako ng damit. Ayoko na nito. Upo na ikaw. Ready? 1, 2, 3, slide! Yay! Wow! 1, 2, 3, slide! Yay! Wow! Dahan-dahan, ha? Ingat, ingat! Wow! Kayo naman po ang mag-slide. Ha? Slide po kayo. Sige. Ayan na ako, ah. 1, 2, 3. Woo! Uy! Salamat. Nahabulin kita! Alam niyo po, Miss Jin, may sasabihin akong secret. Ah, sige. Ngayong araw na to, ang saya-saya ko. Promise, ang bait niyo. Talagang gustong-gusto ko po kayo, Miss Jin. Halika. Payakap nga ako! Ann? Susunduin ka na raw ng lolo mo. Sorry po, Miss Jin. Uuwi na po kami, ha? Alam mo, Ann, may sasabihin din ako na secret. Doon ka! Dali! Masaya akong kasama ka. Gusto din kita. Ah! Pagod ka na, Ann? Oh. Inom ka na ng tubig. Sige na. Ann? Bakit? Ba't ka malungkot? Ann? 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 Namimiss mo ba ang mama at papa mo? Nag-iiwalay na po sila. Ayaw na po nila sa akin. Ann, may sasabihin ako na secret, ha? Alam mo, yung mama at papa ko din, naghiwalay sila nung bata pa ako. Pero hindi ako nalungkot habang buhay. Kasi yung papa ko pa rin siya. Si mama, mama ko pa rin siya. At ako pa rin ang mahal nilang anak.
Nagkaroon ako ng ibang pamilya, pero alam kong mahal na mahal din nila ako. Totoo po ba? Oo naman. Ang fairy, hindi nagsisinungaling kahit kailan. Opo, Miss Jin. Naniniwala ako sa inyo. Mag-picture tayo para ipadala ng lolo mo sa mama at papa mo. Pag nakita nilang masaya ka, magiging happy na din sila. Picture tayo, Han. 1, 2, 3. Salamat kasi alam kong sumaya si Ann dahil sa'yo. Nagsinungaling ako sa kanya. Yung parents mo, hindi hiwalay? Yun lang ang totoo. Yung iba, hindi. May sasabihin din ako sa iyong secret. Kahit kailan, hindi ko pa to nasabi kahit na kanino. Ang totoo, sharpshooter talaga ako. Hindi ka nakakatawa, ha? Ako na magsisimula. Magti 3 months na mula na mag-submit ng proposal si Shulan. Pero hanggang ngayon, wala pang expert na makakapagbigay ng technical support sa atin. At dahil doon, yung project, i-postpone muna natin para bawas gastos. Payag ako. Oh, payag ako. Dinjang. Hi. Jinjang. Sir, long time no see. Oo nga, long time no see. Opo kayo. Pinatawag ko kayong lahat dahil gusto kong sabihin sa inyo na pumayag ng maging technical consultant ng EXP Group si Dinjang. Salamat sa tiwala, Mr. Mo. Dati ayokong maging technical consultant sa mga ganitong industry. Dahil yung ganitong business, parang walang ibang goal, kundi ang kumita ng malaking pera. Pero, syempre, pansariling pananaw ko lang naman yon. Hindi ko inaasahan na makakapagbigay si Mr. Mo ng detalyadong proposal. Nagulat ako sa dedikasyon niya. Dinjang, kailangan po talaga namin ng pananaw nyo. Alam ni Dinjang na magaling si Shulan. Masaya ako na napapayag niya kayo. Congratulations. Congrats sa ating lahat. Congrats! Miss Sue, magte-take na po. Susunod na ako! Masaya akong kasama ka. Gusto din kita. Bawat hakbang ko, gusto ko. Lalo akong mapalapit sa'yo. Hindi ko na kayang itago na mahal kita. Yan, perfect yan. Huwag kang bibitiw. Close up niya na, dali. Yon, good take. Good na? Good take. Very good. Ayos! Congrats! Ang galing mo sa eksenang to. Lahat ng nanonood nadala sa acting mo. Salamat po, Direk. Thank you so much, Miss Sue. Job din kayong lahat. Break muna tayo sandali. Si Miss Sue manilibre ng kape. Salamat sa inyo, ha? Ba't nandito ang bising tao? Gusto ko lang makita yung results. Ang akala ko kasi masasayang lang ang oras ko sa iyo. Salamat sa tulong mo, pero next time kaya ko nang mag-isa. Hindi na ako papayag na maliitin mo pa ako uli. Kahit na alam kong hindi pa rin ako magiging perfect, ito lang ang promise ko sa'yo. Gagalingan ko palagi. Ingat!
Bawat hakbang ko, gusto ko lalo akong mapalapit sa'yo. Hindi ko na kayang itago na mahal kita. Ba't pag naiisip ko siya, bumibilis ang tibok ng puso?